Tito Jack, ano-ano nga ba ang aabangan ngayong araw sa VOTY Radio? Mga pangunahing balita sa linggong ito para sa Youth in Action, mga kabataan ng Rehiyon 12 na kilahok sa Treasures of Region 12 Blends Edition. Para sa VOTY Feature News, CVAP in Voice Teacher muling umarangkada, 30 certified voice artists nagsipagtapos mula sa CVAP Batch 21. At sa Trending News, unang 3 kabataang Pinoy athletes kwalipikadong maging kinatawan ng Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Yan ang mga balitang aabangan sa VOTY Radio News for the Youth. Para sa Youth in Action, mga kabataan ng Rehiyon 12 nakilahok sa Treasures of Region 12 Blends Edition. Para sa buong detalye, alamin natin yan mula kay Ida Pangato. Matagumpay na isinagawa ang Treasures of Region 12 Blends Edition nito lamang September 29 hanggang October 1 sa isang kilalang shopping mall sa lungsod ng General Santos. Dito nagpamalas ng mga produkto at serbisyo ang iba't ibang local farmers at entrepreneurs. Naging masigla ang proyektong inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI-12 kung saan 54 na micro, small and medium enterprises o MSME ang sama-samang nakamit ang kabuuang income na mahigit 46.68 million pesos sa loob lamang ng 3 araw. Tampok din sa blends o boosting local economy by nurturing in-demand specialties ang pagbibigay pansin sa mga talento ng kabataan sa pagsasaka at pagbenta ng value-added products, kung kaya't ang paglunsad ng programa ay isa ring plataporma upang maipamalas ng mga kabataan na kaya din nilang sumabay sa agos ng business industry sa maagang edad. Bukod sa mga forum, ang kabataan din ang naging sentro ng kanilang Coffee Appreciation Day kung saan layo nitong mahikayat ang mga kabataan na mas tumangkilik sa produktong lokal, produktong tatak, Soxargen. Ipinagmamalaki ng Treasures of Region 12 Blends Edition ngayong taon ang 4 na priority crops ng rehiyon, ang kape, kakao, niyog at saging na kardaba na sinusuportahan ng DTI sa pamamagitan ng Rural Agro Enterprise Partnership for Inclusive Development o Rapid Growth Project, isang proyektong pinondahan ng United Nations Fund for Agricultural Development. Kasunod ng tagumpay ng Kape 12 Festival noong 2022, ang Treasures of Region 12 Blends ay mas pinalawak sa 3 araw na kaganapan na nagtatampok ng mga pangunahing aktibidad tulad ng trade fair at product showcase, learning sessions at conferences, coffee art competitions, at mga product tasting session. Yan ang ating Youth in Action. Ida Pangato, nagbabalita para sa VOTY Radio News for the Youth. Ayan, maraming salamat Ida Pangato para sa ating Youth in Action. Maganda yun ha, yung trade fair sa isang kilalang mall dito sa Jensen. No? Ang mga kabataan daw ay nakilahok, di ba? So, kayo ba, may mga sinusuportahan ba kayong mga kabataang nagnenegosyo dyan? Meron ba kayong mga, syempre ako meron. Ay, meron ka. Oo, nakita natin sila doon sa ating Treasures of Region 12 Blends. Mahilig ba kayo sa kape? May mga kape doon. Siyempre, pag kape-kape, siyempre ha. Ang pambansang kape ng bayan, pakape-kape lang. Hindi para nagkape, no? Pakape-kape lang. Naging healthy ka pa. At para naman sa VOTY Feature News, CVAP in Voice Teacher muling umarangkada. 30 voice mates nagsipagtapos mula sa Batch 21. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Aini Rose Sanico. Idinaos muli ng Certified Voice Artist Program o CVAP ang kanilang In-Voice Teacher para sa mga nagsipagtapos ng workshop mula sa Batch 21 ngayong Sabado, October 7. Ang CVAP ay ang natatanging di-calibreng workshop sa Pilipinas na itinuturo ang voice acting bilang isang sining sa loob ng 4 na Sabado. Ginawaran ng titulong Certified Voice Artist o CVA kalakip ng nakatalaga nilang CVA number ang 30 karagdagang voice artist ng Creative Voices. Binaluhan naman ang nasabing palatuntunan ng mga head secretariats, hosts, mentors, trainers, outfunder ng CVAP na si Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez, upang saksihan ang recital na inihanda ng Batch 21 at pagkalooban ng parangal ang mga nagsipagtapos. Pinagamatang Kalimitanay ang pinagsikapang audio drama recital ng participants.
isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at kung ano ang kayang isakripisyo ng isang individual sa ngalan ng pamilya. Layunin ng CBAP na turuan ng mga estudyante nito na mahalin ang kanilang mga boses bago lumikha pa ng marami tinig at taglayin ang loyalty, commitment, at dedication na gagabay pa sa kanila sa pagpapahalaga at pagmamahal sa sining ng pagboboses. Bukas pa rin ang aplikasyon para sa mga nagnanais lumok sa CBAP Batch 22 na magsisimula na sa Nobyembre, habang ang Batch 23 ay bukas sa pagtanggap ng mga aplikante hanggang December 31. Para sa mga nagnanais sumali sa Certified Voice Artist Program, maaaring i-message ang kanilang Facebook page, ang Certified Voice Artist Program o bisitahin ang website na www.certifiedvoiceartist.com. At yan ang ating Vote Feature News. Ay ni Rose Sanico nagbabalita para sa Vote Radio News for the Youth. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. Grabe naman si Aini Rose Si Sanico. Ayan, sinulat po din po yan kasama si Katinig Jera Bernard Eusebio, isa sa mga CVA's graduates no ng Certified Voice Artist Program. Congratulations Alam na talaga ba? Congratulations sa mga graduate na batch 21. At alam mo, napakaganda Papalem dahil dito meron silang recital kung saan nasabi kanina, 'di ba? Ano 'yun? Na ang title pala ay Kalimtanay. Bisaya ba yung nag-direct sa kanila? Ang alam ko sa Antiqueño daw. Antiqueño, okay. Antique, yung ano nila, inspiration ba siguro Antique. ito? Yung Antique, ginamit na term siguro. Kalimtanay. Oo. Pero Kalimtanay. yung nay kasi siguro tungkol sa nanay niya, no? Tungkol sa nanay kasi nga yung kwento about pag-ibig, pagpapatawad, kung ano-ano mga sakripisyo, at syempre sa ngalan ng pamilya. Ay. Natamaan tayo dun. Ng pamilya. Ayan ha. At syempre 30 voice mates po ang graduate ngayon. Marami ha. Alam nyo ba yung Certified Voice Artist Program, doon po kami graduate lahat. Totoo yan. Dito. Si Papa Lim ay batch 6. Grabe naman po. Tanungan ng batch talaga. Batch talaga. Ako batch 10. At syempre mga panauhin natin mamaya, makakasama natin. Aside from being part of VOTI, di ba, mga youthcasters natin, graduates din sila ng CVAP. Syempre hindi mawawala ang CVAP at hindi walang CVAP kung wala si Voice Master. Yes naman. Potsonov Kasama Gonzales. Kasama ang ating co-founder, ang ating ina ng bayan. Ina ng bayan. Ina ng bayan ng CVAP. Ma'am Nikki Esmero. Hello, Miss Nikki. Sa lahat ng Voices 5 natin, Jeff Perry. Sino pa ba? Miss Lynn Gonzales. And Sir Jeff. Ulit-ulit. Sir Jeff Perry. And Sir Rene Toralba. Toralba. Rene Vincent, gusto mong kumpletuhin? Rene Vincent Toralba. Thank you. Thank you so much. Maya-maya mapapakinggan natin yung mga kwento ng ating mga bisita. Bisita talaga ha. Malamang. Sa bilib kami sa iyo dahil matatakal natin. Matatakal. Okay, so yan po ulit ang ating VOTI Feature News. At para naman sa VOTI Trending News, sino-sino ang tatlong kabataang Pinoy athletes na kakatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics ngayong 2024? Ang mga detalyeng yan, alamin natin kay Lindsay Saison. Sina Ernest John Obiana, Carlos Caloyulo at Alea Finnegan ang unang tatlong kwalipikado upang kumatawan sa Pilipinas sa darating na Paris Olympics sa susunod na taon. Hinirang ngayong pinakamagaling sa Asia sa larangan ng pole vaulting si EJ Obiana dahil sa pagkamit niya ng silver medal sa World Championship at nilagpasan ng sariling record sa ginaganap ngayong Asian Games sa Hangzhou, China. Ito ang nagbigay sa bansa ng una nitong ginto ngayong taon. Pumangalawa ito sa world ranking at naging unang kwalipikado para sa Olympics. Sumunod dito ay si Kaloy Yulo na matagal-tagal na ring ipinapakita ang husay sa gymnastics. Ito ay sa pamamagitan ng World Artistic Gymnastics Championships 2023 na ginaganap sa Antwerp, Belgium, kung saan siya dineklara bilang highest rank eligible athlete. Kahit di nakalahok sa Asian Games si Yulo ngayong taon dahil sa conflict ng schedule sa Olympics qualifying games, masaya pa rin ang mga Pinoy dahil dagdag pa rin siya sa mga delegado ng Pilipinas sa Paris. Pangatlong pangalan sa listahan ay si Alea Finnegan na tumatak dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na dekada ay may babaeng gymnast na kakatawan sa Pilipinas sa Olympics.
Katulad ni Yulo, nagarantiya rin niya ang kanyang pwesto sa Paris Olympics 2024 sa pamamagitan ng World Artistic Gymnastics Championship. Ito ay pagpapatunay lamang na kagalingan ng kabataang Pinoy na ang may pangalay nagbibigay ng ingay sa International Games. Inaasahan na madadaragdagan pa sila habang ginaganap ngayong taon ang Asian Games at iba pang gaganaping qualifying tournaments para sa Olympics. At yan ang ating Voti Trending News kasama si Katinig Bani Bandibas, Lindsay Saison, nagbabalita para sa Voti Radio News for the Youth. Ayun, maraming salamat ha sa magandang balitang yan. Tatlo na ang talagang qualified para sa Paris Olympics 2024. At hindi lang yan, Papa Lem, dahil meron na tayong babaeng gymnast. Hindi lang pang lalaki, hindi lang pang babae. Talagang inclusive to. Lahat talaga, no? Pwedeng mangarap at magsikap para sa pangarap. Ano daw? Mangarap, magsikap para sa pangarap. Inulit yung pangarap. Buti nakita, napansin ko pa. Ayan, so congratulations sa ating mga katinig. O katinig na rin natin sila. Dahil mga kabataan ito. At mga Amega natin at Amega. Dito sa Mega News FM. Siguro nag-Mega C Plus sila, Tito Jack. Dahil may energies sila. Diba? Correct. Dahil ang Mega C Plus po, yan po ay kalusugan, ay alagaan, sakit ay tuldokan. Mali. Tuldokan tuloy. Tuldokan. Alam mo naman, Papa Lem, pag Mega C Plus, diba? Sodium, ascorbate plus, zinc. Pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. Ay! Oo nga pala. Oo. At, huwag kalimutan. baka maling tagline yun na i-isip ko. Kasi baliktad nga pala yung kopya dito. Tama, pag kailangan syempre tayo maging maliksi at malakas dahil sa lahat ng ating ginagawa, no? Yung kalusugan natin yung ating puhunan. Puhunan, dahil syempre katawan ng ating puhunan at dapat hindi barado ang ating ilong. Ay, nako po! Baka natamaan kulang tayo. Yata ako doon. Kasi tayo po ay siguro sa tindi ng pabago-bagong panahon. Mahirap na po ang magkalisod. At yan ang mabalitang nakalap ng inyong Voti Youth Casters ngayong linggo. 10 ng ating mga katinig, ito ang Voti Radio's News for the Youth. At ang bahaging yan ay hatid sa inyo ng Mega News FM Gensan, Creative Voices, the Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, Voti News Network, at ng Philippine Information Agency Region 12. Diyan lamang po kayo at susunod na po ang Believe Kami Sa'yo. Ako po si Black9 at kayo ay nakikinig sa Voice of the Youth Radio.